Kapag binuksan niyo ang ilaw sa bahay niyo, alam mo ba kung saan nanggagaling ang kuryente? Sa poste? Sa power plant? O di kaya may malaking extension cord lang? Ang totoo niyan, bago dumating ang kuryente sa ating bahay, dumadaan muna siya sa iba't ibang equipment at bumabiyahe ng daang kilometro. Kaya tara, samahan niyo ako alamin kung paano nga ba na-generate ang power from power plant to sa bahay natin. Una, power plant. Dito nagsisimula ang electricity. Pwedeng gamitin ang coal, natural gas, wind, hydro, solar. Depende sa power plant, ginagamit ang electrical energy source para makagawa ng kuryente. Sa mga generator-based power plants, halimbawa, pinapaikot ang generator para makakonvert ng mechanical energy into electrical energy. Ayan, may electricity na tayo. Pero hindi pa pwedeng dumiretso agad at bumiyahe ng malayo. Kailangan niya pang i-step up through transformer. Kailangan muna natin itaas ang voltage. Bakit? Dito papasok ang isang importanteng voltage relationship. Power equals voltage times current. Kung pareho ang kailangan natin na power na ipadala, kailangan taasan ng voltage upang bumaba ang current. Bakit gusto natin maliit ang current? Dahil may resistance ang mga wires. At ang power na nawawala bilang heat ay related sa power loss is equals to I squared R. So, higher voltage, lower current, and lower transmission losses. Kaya gumagamit tayo ng step-up transformer bago ipadala ang ating electricity sa ating transmission system. Ito na ang transmission line. Ito ang malalaking at mataas na towers na nakikita natin sa ating mga daanan or sa highway. Parang expressway ng kuryente, walang traffic. Unless may bagyo, o di kaya may bumagsak na puno. Pagdating sa substation, dito naman binabago ang voltahe depende sa requirement sa susunod na stage ng power system. Kasi hindi pwedeng daan-daang libong voltage ang dumiretso sa bahay niyo. Baka pati toaster mo mag-launch papuntang Mars. From the substation, papasok na tayo sa distribution lines. Ito na ang naghahatid ng kuryente papunta sa bahay, schools, businesses, commercial buildings, and other. Bago pumasok sa bahay, meron pa tayong isang stop, pole transformer. Ito naman ang nagbababa ng voltage depende sa household use. Sa Pilipinas, ang nominal household voltage natin ay 230 volts and 60 Hz. Dadaan mo na ang supply sa electric meter upang masukat ang electricity na ginagamit natin. Then, papasok sa panel board kung saan dinadistribute ang mga electricity sa buong bahay. At finally, nakarating na siya sa outlet ng bahay mo. At alam mo ba, ang buong process na ito ay nangyayari ng napakabilis. Kaya next time, pagbuksan mo ang ilaw mo, alam mo na kung gaano kalayo ang tinyahe ng kuryente para mapailaw lang ang bahay mo. May natutunan ka today? Don't forget to like, follow, and share. And anong electrical equipment naman ang gusto mong pag-aralan natin sa susunod? Malay mo, yun ang maging next engineering trivia natin. See ya! Bye!